ako dun siguro sa papasak natin ngayon. So yun yung ano ko, for sure. Na sana kung buhay lang siya. Nabigay ko sa magulang ko yun. Pinapangarap ko para sa kanila. Unang-una ko talaga bilhin yung bigas. Bahala na yung iba dyan. Basta importante sa akin yung bigas. Meron kasi akong pakain. Ayaw ko rin na maramdaman nila na malungkot ako doon. Ayaw ko na kinakaawaan nila ako. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. And of course, ngayong araw na ito ay isa na naman sa PB team ang nagpa-unlock sa ating interview upang nang sa ganun ay mas makilala pa natin siya ng mas malalim. Ang isang tao na napakakwela, and I think a lot of viewers are very happy with having him sa team kasi talaga namang life of the party na matatawag dahil minsan napakaseryoso na ng usapan and yet he's able to still infuse humor on that conversation. Let's all welcome Ralph Aberilla. Ayan, hello po. Ayan, hello po mga kababayan. So, magandang araw sa inyong lahat. So, isa pong karangalan na maimbitahan dito sa kanyang YouTube channel. So, ayan po. Ralph, kumusta ka? Okay lang. Okay lang naman. At lumalaban sa buhay. Lumalaban sa buhay. And palagi namin tinatanong, di ba? Since pagdating po kasi namin, JR and I, we keep on asking, Ralph, Peter, ano yung level of happiness mo? In a scale of 1 to 10, nasa saan yung happiness mo today? Ngayon, nasa mga 8. Nasa 8? Wow, mataas. Mataas. Ano pa yung kailangan para maging 10? Siguro ano lang, good health kasi medyo masama pakiramdam. Oh, okay. Kasi kahapon inabutan kami ng ulan sa mission. So medyo ano lang naman, pero okay na naman siya. Okay na. Okay. So yan, siguro take meds ano na. Yan, kasi part talaga, I mean, palagi nyo na-experience na hindi inaasahan, biglang uulan doon sa mga lugar na pinupuntahan ninyo, no? Sa tingin ko kasi, ang dami-daming curious na malaman. Kasi napakakwela mo. Ikaw ba ay kwela na mula pa pagkabata or is it something na develop mo when you were a teenager or kailan? Nung bata pa talaga ako, kasi yung family ko kasi, halos makukulit kami lahat. Kasi yung papa namin, palangiti din, makwela din, kaya siguro nakuha rin namin ng magkakapatid ko. Kasi sa pagkakaalam, di ba, lahat naman ng taga-subaybay ng Pugong Biyahero, alam nila na magkapatid kami ni Mang Eli. Yes. So, kilala nila yon at alam nila kung gaano kakwela din yun. So, masasabi ko na siguro sa pamilya namin, halos kami lahat makwela, lalo na pag nagsama-sama kami. And sobrang ingay namin. Ayan. Okay. So, it runs in the blood. So, definitely talagang pag magkasama-sama kayo, napaka-ingay, napakasaya, in short. No? That's your father, no? Do you still have your father right now? Or bago ako nagpunta ng Japan, mga 1 buwan yata pumanaw siya noon. So mga ano yata 'yun. Last year yata 'yun. Ganun. Condolence. Napakabago pa pala nung pagkawala ni father, no? Since nabanggit mo ang pagja-Japan, kailan ka umalis papuntang Japan? Umalis ako nung 2024, 2023 and 2023 nung May. Umalis ako, tapos bumalik din ako ng ano lang ako doon, 1 taon lang. 1 taon. What made you decide na pumunta ng Japan? Ang isa talaga, syempre, gusto natin kumita ng medyo malaki-laki. And then nang time kasi na naka-decide ako na mag-Japan talaga is kasagsagan na ng pandemic. So as in, nagtrabaho ako dati sa salon. So, medyo mahina yung pera. So, ayun. Naka-decide ako kasi andun din yung partner ko. So, napag-desisyon na namin na susunod na lang ako doon para doon na kaming dalawa magtrabaho. Pero after 1 year, bumalik ka din from Japan. Paano ka dumating doon sa desisyon na after 1 year, gusto mo nang bumalik? Nung time kasi na yon, nung bago pa ako sa Japan, ang balak talaga namin ng partner ko is doon na talaga. Tapos, nung katagalan na, medyo na-realize ko rin yung buhay sa Japan. Kasi medyo mahirap talaga. So, nung andito pa kasi ako, syempre yung utak ko, gusto ko mag-Japan, gusto ko doon kasi
makikita kasi natin pag may mga kakilala tayo na nasa Japan, ang sarap ng buhay nila doon. Pero pag andun ka pala, iba pala. Tapos nasabi ko sa sarili ko na kung magkakaroon man kami ng pamilya ng magkakaanak kami, gusto ko palakihin siya dito sa Pilipinas. Kasi nakikita ko kung gaano kalungkot yung buhay sa Japan. Kasi yung buhay ko doon, kasi hindi naman kami malapit ng partner ko. Okay. Medyo malayo kami. So, ang ginagawa ko doon, trabaho, bahay, yun lang. So, boring yung buhay. Tapos, alam niyo naman na makwela ako. Gusto ko happy lang, ganyan. So, kaya, hindi ko ma-appreciate. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko doon, kung doon ako mag-stay for, Kaya yun, napag-desisyon na namin na uuwi na lang kami ng Pilipinas. Nauna kasi siya, kasi yung contract niya doon is 5 years, pero pwede siya mag-extend. So, napag-desisyon na namin na umuwi na lang siya dito. Tapos ako na lang, try muna namin, mag-ipon ako doon. Kung makaipon, business sana. Yun yung balak namin. So, yun. Sakto naman na andito na ako ngayon. Okay. Sa PBT. Okay. And I think yun siguro yung sa tingin ko, pinagdadaanan din ng maraming Pilipino, no? Iba-iba ang storya. There are some na naging maganda pagkatapos mag-abroad. There are some stories na hindi maganda ang kinahinatnan. So, kumbaga, ang dami-daming pinagdadaanan ng mga OFWs. Ano yung pinakamahirap na experience para sa'yo dun sa isang taon na nandun ka sa Japan? Para sa akin yung homesick. Homesick. Kasi, hindi man siguro pero mas ako sa mama ko Kumbaga, mas ako sa magulang ko na although nung bago ako, kasi hindi na ako nakapag-college Pagkatapos ko ng high school, trabaho na agad ako. Okay. Kaya medyo na palayo ako sa mama ko noon. Pero kada ko doon, pag walang pasok, uwi talaga ako sa amin. Kasi nami-miss ko yung mama ko, yung papa ko, ganyan. Pero nung andun ako, syempre parang wala kang kakampi. Kumbaga, hindi mo mailabas yung yung nararamdaman mo ba. Pag may problema ka, hindi mo ma-share, wala kang ma-share sa kanila kasi nga ayaw ko rin na maramdaman nila na malungkot ako doon. Ayaw ko na kinakaawaan nila ako. Yes. Kasi gusto ko makita nila sa akin na masaya ako. Kaya pag kami, tumatawag kami, video call, ganyan. Wala lang, kung nangungumusta, ganyan, okay lang naman, ganyan. So, yun, isa yun sa mga siguro, kadalasan ng mga OFW. Yan yung pinaka number 1 na kalaban nila, yung homesick. Kasi mahirap pag andyan lang, although sabihin natin na may video call naman, kakausap natin, pero iba talaga yung physical na nayayakap mo, pag malungkot ka, pag may problema ka, pag pinapagalitan ka sa trabaho. Kasi syempre hindi naman natin yan kalahi Yes. Ibang yan sila, ibang lingwahe. So pag hindi nagkaintindihan, papagalitan ka, syempre sino yung pagsasabi, kanino mo i-share yung nararamdaman mo. Kaya yun, kinikimkim ko na lang hanggang sa minsan umiiyak na lang ako pag uwi galing kasi mabigat So umiiyak na lang ako galing sa trabaho, ganyan. So ayan, mahirap. Yun. While you were in Japan kasi, nagpakasal kayo ng girlfriend mo, Julian, right? Yes. Is it planned before? Like, previous years ba, pinlano nyo na gusto nyo sa Japan magpakasal? Or kailan nabuo yung desisyon na magpakasal sa Japan? Ang talaga namin nun, balak talaga namin. Siyempre, sa Pilipinas kami balak magpakasal talaga. Kaya lang, nung andun kasi kami, kumbaga, na-realize namin ba na gusto na namin magka-baby. So, siyempre, sa desisyon namin dalawa, ayaw naman namin na mag-baby kami nang hindi kami kasal. So, doon, napag-desisyon na namin dalawa na magpakasal doon. And then, tinawagan ko yung parents niya. Although, nung andito pa kami sa Pilipinas, sobrang close na ako sa pamilya niya. So, nagpaalam na ako sa papa niya, sa mama niya, sa mga kapatid niya na yun yung balak namin. So, sabi ng mga magulang niya, yung mga kamag-anak nila, okay naman daw, walang problema. Pero syempre,
kinasal na kami doon. Mm. So, balak pa rin namin na dito yung ceremony ba. Okay. Yun. Para, syempre, respeto sa magulang niya. Sa magulang ko na ganun. Iba pa rin talaga pag, di ba, pag ano ka sa simbahan. Yes, Oo. yes. So, meron na ba kayong petsa kung kailan nyo gusto magpakasal dito sa Pilipinas for the ceremony? Sa ngayon, wala pa. Kasi nagbubuntis pa eh. Aha. So, siguro, decide na lang kami pag after siguro mga anak. Yan. Yes, so congratulations. Thank Kasi you will be a father very, very soon. Yeah. Ilang months na nga ang tiyan ni Judah? Ano na, magna-9 na ngayong September. Wow! September yung malapit inaantay namin. Okay. So, napakalapit na Mm-mm. pala talaga, no? Kumbaga, ilang weeks na lang and Yeah. you're going to be a father. Yes. No? Being a family man, readiness. Nandoon na ba ang kahandaan ninyo both to have the family? Sa aming dalawa, syempre pinag-isipan namin yan. Mm-hmm. Kasi, ang pagpapamilya kasi, hindi naman yan ano eh. Syempre, bago ka mag-anak, isipin mo muna kung kaya mo bang panindigan, kaya mo bang buhayin yung pamilya mo. So, sa part namin, sa tingin ko nasa saktong edad na kaming dalawa eh. Mm-hmm. Kasi ako, mag-30 na ako eh. so, siya medyo ano na din. 1 year lang yung gap namin. So, nung andun siya sa Japan, nagsikap talaga kami na makaipon, makapagpatayo ng bahay para, syempre, pag dating talaga ng time na ganyan, hindi na, kumbaga ayaw kong maranasan yung buhay ng mga anak, buhay namin dati. Ayaw kong maranasan ng mga anak ko. Kaya yun yung pinaka priority ko talaga na mag-ipon para sa pamilya. Yun. So, napaghandaan naman namin. Masasabi ko naman na napaghandaan namin dalawa yan. Okay. That's very good. Minsan ba tinatanong mo sa sarili mo na magiging mabuting ama kaya ako? Sa akin naman parang hindi ko naisip yan. Pero yung ano ko lang, yung nasa utak ko lang is yung mga nung bata pa ako, yung mga gusto kong makamit ko na hindi ko nakamit noon, gusto kong i-provide sa kanila para maging masaya yung isang bata. At gusto ko maramdaman nila yung pagmamahal ng isang magulang. Yung ganun. So, nabanggit mo kasi kanina na marunong ka mag-parlor. Diba? And actually, napanood ko din yung isang vlog mo kung saan binisita mo si Mang Eli, si Kuya Eli, dun sa kanyang parlor. I think that was after a month na umuwi ka from Japan, Tapos napanood ko, ang galing naman ni Ralph. Parang sanay na sanay talaga siya. Kailan or paano nangyari na magaling kang mag-parlor? Pwede mo bang ikwento? Ang nangyari kasi niyan, nung pagka-graduate ko talaga ng high school, nag-aral ako ng automotive. Okay. Oo, yung sa mga sasakyan. So, ang balak ko talaga nun, mag-abroad. Yun na yung balak ko. And then si Kuya, galing Maynila, umuwi siya dito sa Davao. And then, nag-business pa siya dati sa amin, sa bundok. Kaso lang, hindi nag-click. So, may mga offer naman sa kanya about sa salon kasi may mga kakilala siya na nandito na, may mga salon na. So, pumasok siya. And then ako that time, kumbaga, walang magawa, bored sa buhay, ganon. So, sinama niya ako sa salon. Hanggang kasi nung time na yon, uso pa yung yung mga balayage na mga kulay, yung mga kakaibang kulay na sa Manila lang na Pero si Kuya yung nagdala dito sa sa Davao. So kaya ganun, medyo lumakas yung salon na pinasukan ko doon sa Davao. So ang nangyari, unang trabaho mo, tas may pera, ganyan. Sabi ko, wow, ganito pala yon. So ma-compare ko yung buhay na pagiging mekaniko. Ang dumi, ang init, samantala pag nasa salon ka, kasi assistant pa ako, hawak-hawak lang ng buhok. Ganyan. So, naisip ko na, sige, try ko na lang muna dito. So, yung dream ko na mag-abroad, wala muna. So, nag-focus muna ako sa salon. Hanggang sa naging magaling na ako, nakuha ko na yung mga trabaho sa tulong ng kapatid ko, ni Kuya. Kasi stricto talaga yon pagdating sa trabaho. Okay. Stricto talaga siya para matuto. Kaya yun, natuto ako. Ginawa nila akong stylist.
So, doon ako naging stylist for almost, 5 years. Wow. Oo. So, naging junior ako for 2 years. So, lahat-lahat sa salon, naging 7 years yung trabaho ko sa salon. Bago ako nakapag-desisyon na mag-Japan. So, yun. Doon ko nakuha yung skills ko sa kapatid ko. So, kaya nga, siguro nga, parang kasi parang kung lahat ng ginagawa ng kuya ko, parang ako yung sumusunod eh. Kasi nung salon siya, syempre tumigil siya noon. Tapos na si Sir Paul dito, sumama siya. So ako naiwan sa salon. So ngayon naman, vlogging, pinasok ko rin yung vlogging. Kaya yun, parang ako yung sumusunod talaga literal sa niya, sa yapak niya. Napakakwela mo, di ba? And some of your comedy is you're acting like gay, na ang galing-galing mo magbakla-baklaan. So, minsan ba, kapag nakakabasa ka ng mga ganong comment, there was even one na nabasa ko na, kung hindi mo lang alam na may asawa ka, isipin ko na bakla ka. How do you react to that kind of comment? Okay lang. Kasi alam ko naman sa sarili ko kung ano ako at kung sino ako. Yes. Kaya, syempre tayo naman para mapasaya natin yung iba. Hindi naman, syempre, mahal natin yung mga, yung mga, syempre, mga LGBT. LGBT. Yeah. So, mahal natin yan. So, ako, siguro nakuha ko yung, yung mga ganyan-ganyan dahil sa salon. Sa salon. Kasi may mga, may mga client ako dati na, hindi na sila naniniwala na lalaki ako. Lalaki ka talaga, gumagano sila. Siyempre, yung ginagawa ko, nagbakla-baklaan na lang ako. Tapos, may iba rin kasi naiilang naiilang na lalaki yung gumagawa sila. Yung ginagawa ko, bakla-baklaan. Tapos, kaya ngayon, medyo na master naman. Very, convincing. Yung, yung act mo. Pero sa totoo lang, talaga ang daming napapasaya na mga viewers and subscribers. Kasi, ugali ko rin kasi na magbasa ng mga comment. So, talagang nakikita ko how you're able to entertain them, lalo pa pag yung nagla-live kayo, nasa sasakyan, when things gets a little boring, tapos biglang babanatan mo na mga patawa mo. So, talagang it's really fun. No? And a lot appreciate yung ginagawa mo. Yung sinasabi nga nila, napakaganda na napadagdag ka sa team. Kasi nga, kumbaga, yung buhay. Nagkaroon pa ng mas buhay yung team, lalo pa sa mga ganung pagkakataon. Meron ka ng prior experience or prior exposure sa vlogging bago ka umalis ng Japan. Tama ba? Yes. Kumbaga, sumasama-sama ka na rin sa PB team nung panahon na yon. What made you decide na maging part ng ulit ng PB team? Nung time kasi na yon, decided na ako na sasama talaga sa kanila. Kasi nakita ko na yung dati pa na nung sumasama pa ako, hindi pa talaga ako member talaga ng team. So nakita ko yung yung saya sa trabaho. Yung kasi syempre pag may may trabaho ka, na yung trabaho mo, masaya ka. Kumbaga, yung energy mo araw-araw na pumasok sa trabaho, ang gaan. Kumbaga, ang sarap sa pakiramdam. So, doon ko nakakita kasi yung mga ginagawa kasi nila, pagtulong. So, nagustuhan ko yung masarap sa pakiramdam na may natulungan ka, na may nagpapasalamat sa'yo, may nabago kang buhay, ganon. Kaya yun, yung andun ako sa Japan, kumbaga parang may kulang. May kulang sa ko. Kasi doon, biglang dito sa Pilipinas, ang saya ng buhay, ang saya, ganun. Tapos nung pagbiglang dating doon, boom. Ganun na. Boring na masyado. So yun, naisip ko na, siguro doon na lang ako. Sasama na lang ako ulit sa PB team, ganun. So na-realize ko doon. Kasi, ang trabaho talaga doon, talagang trabaho talaga. Samantala dito, para ka lang para ka lang nakipag-banding sa mga tropa mo, mga barkada mo, ganyan. May fun. Ganun, ma-enjoy mo ba? Kumbaga mailabas mo yung kung sino ka talaga. So yun, naka-decide ako na, kung papayagan nila, gusto ko talaga sumama. So, kinausap mo si PJ or si Pugong or how did it happen?
nag-ano kami nun, kamustahan lang, ganun. Kasi medyo close talaga kami ni Peter Paul kasi nga doon siya sa bahay namin nakatira dati nung andito pa ako. Yeah. So kaming dalawa, bali isang bahay kami. So pag kamustahan kami ni Peter Paul, nakakausap namin si Sir Paul. Ayan, so minsan na yung parang biro-biro lang, uwi ka na dito, sama ka na lang sa amin, yung mga ganon. Hanggang sa palapit na ng palapit yung kontrata ko na matapos. Nag-message ako kay Sir Paul na, Sir, pwede ba akong sumama? Ayan. Bala ko sana umuwi na tapusin ko na yung kontrata ko, tas pwede ba sumama ako sa inyo? Ganyan. So, pumayag naman siya. Ang sabi niya, sige, uwi ka na lang dito. Sama na lang tayo para masaya. Sabi niya. Kaya ayun, nakapag-decide na talaga ako na final na to. Uwi na ako. Tama na to. Kaya nagpaalam na ako doon na 1 year lang ako. Ayaw ko na mag-extend. Kasi, so with that decision, minsan ba napapaisip ka, meron bang regret or wala at all? Wala. Siguro sa part ko din, kung halimbawa, hindi nag-okay si Sir Paul na sasama ako sa kanila. Feel ko nasa Japan pa rin ako. Kasi, nung umuwi si Mrs. kasi dito, dito na namin nalaman nung nakauwi na siya, nabuntis siya. Siyempre, as a father, ano yung ipapakain ko sa pamilya ko kung uuwi ako? Yeah. Tapos andito na ako sa Japan. Pambala ko talaga nun, pagpatuloy ko yung sa Japan. Pagpapatuloy ko hanggang sa makaipon talaga ng makapag-business na. So, buti na lang, ayan si Sir Paul. So, napaka-thankful ko na andyan si Sir Paul. Siya talaga yung, kumbaga, hulog ng langit ba? Hulog ng langit sa buhay ko. Ayan, salamat talaga. So, pinag-uusapan natin ang PB team. And natanong ko din to actually kay Madam Yula. Among the PB team members, sino ang pinakamalapit sa'yo? Si Peter Paul. Si Peter Paul. Siya talaga. Kasi lagi kayong magkasama. Kasi nagsama lang kami sa isang bahay. Tapos siya rin yung isa sa mga dahilan kung bakit ako napasama dati sa mga Kasi nung nag-aaral ba ako ng Japanese, tapos, siya kasi noon papunta kina Russell. Tapos, wala siyang kasama. Sabi niya, sama tayo, Choy. Ganun. Pero yung vlog ko noon dati, yung mga content ko noon, sa mga motocross. Isa sa mga naging close ko talaga, yung si Peter Paul. Kasi nga, bago pa man ako hindi naman siya, kasi nga, nung bago pa si Sir Paul dito, nakikita na ako ni Sir Paul. Kaya lang, hindi lang talaga palagi. Hindi lang ako nasama sa kanila. Si Peter Paul talaga yung isa sa mga nagsabi na tara, sama tayo. Ganyan. Hanggang sa nakilala ko na sila. Ganon. Tapos, mga isang taon din siguro nagsama sa isang bahay. Kaya yun, parang magkapatid na kami ba? Ganon. Pag-usapan natin yung time na kasi sabi mo, nandito na si wife, si Julian, nang nalaman mo na buntis siya, di ba? Paano niya sinabi yan? Nag-ano lang siya, kumbaga, video call, tapos sinabi niya, pinakita niya lang yung PT. PT? Tapos yun na. Paano ka nag-react? Ay, grabe ako, nagsisigaw ako. Yung mga kasama ko sa dorm namin, ginising ko lahat. Pre, tatay na ako, pre. Naka-vlog yan eh. Naka-vlog yan. Ginising ko sila lahat. Tapos sabi na, sige, congrats, balik tulog. Ganun lang. Sabi yan. Ano yung isang bagay na naranasan mo as a kid na ayaw mong maranasan ng anak mo? Grabe.